At doon sa verse 25, makikita natin dyan, ipakita lang natin doon sa screen. Anong nangyari? Sinundan siya ng napakaraming tao mula sa iba't ibang lugar. Hindi na lamang sa Galilea, kundi sa Decapolis, sa Jerusalem, Judea, at sa ibayo pa ng Jordan. Marami ang sumunod sa kanya. Kung titingnan natin dito sa Mateo chapter 15 verse 30, o basahin natin ng sabay-sabayan ulit. Lumapit Inilagay nila ang mga ito sa kanyang paanan at sila'y pinagaling niya. Ang daming tao na ngayon sa panahon na ito ay sumusunod kay Kristo. Habang umiikot siya doon sa 240 bayan sa loob ng Galilea, ay napakaraming taong sumusunod sa kanya. Dahil sa salita na kanyang inihahayag at dahil doon sa mga milagro na kanyang ginagawa. Yun ang kadahilanan kaya maraming tao ang sumusunod sa kanya. At dahil diyan, yung balita tungkol kay Jesus ay talagang kumalat. At nang itong balita na ito ay umabot kay Juan Bautista, nung siya ay nakakulong na, alam niyo anong ginawa ni Juan Bautista? Inutusan niya yung isa niyang disipulo at pinapunta niya kay Jesus sa Galilea upang tanungin ito. At ano ang sagot ni Jesus doon sa disipulo ni Juan? Ito yun. Sa Mateo chapter 11 verse 4 to 5. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Humayo kayo at sabihin ninyo kay Juan ang inyong naririnig at nakikita. Ang mga bulag ay nakakita, ang mga pilay ay nakakalakad, ang mga ketongin ay nalilinis, ang mga bingi ay nakakarinig, at ang mga patay ay muling binubuhay at ipinapangaral sa mga dukha ang magandang balita." Dito muli ay tunay na pinakita na si Kristo Jesus ang Haring Mesiyas. Siguro merong iba sa inyo nag-iisip na ang sarap siguro kung nandun tayo sa panahon ni Jesus na kung saan siya ay nagtuturo at kung saan siya ay gumagawa ng milagro. Di ba? Isipin yun, ang sarap siguro no, kung nandun tayo. Personal nating maririnig mula sa bibig ni Jesus ang kanyang salita at yung mga milagrong kanyang ginagawa. Pero alam po ninyo, in reality, sa totoong buhay, sa tingin ko hindi madali yan. Nung mga panahon ni Jesus, ay ibang-iba ho sa panahon natin ngayon. Nung panahon ni Jesus, ang mode of transportation nila, hindi kotse. May kamelyo, pero kadalasan ay lalakad sila. Kung iikutin mo yung 240 bayan sa Galilea at bubuntot-buntot ka parati kay Jesus, abay hindi madali yan. Lalo na kung may dadaanan kang mga disyerto na kung saan ay maalikabok, di ba? Pag tag-init, o kung mainit pa, di ang hirap. Paano pa kung umulan? Di maputik. Hindi lang yun. Sa dami ng tao na sumusunod sa Kanya, mahirap din sigurong makalapit kay Jesus dahil makikipag-unahan ka, makikipagsiksikan ka. Hindi madali ang sumunod kay Kristo Jesus noong mga panahon na yun. Walang mga air condition na sambahan or simbahan noong mga panahon na yun na katulad ng meron tayo dito ngayon, di ba? Napakasarap sumamba sa Panginoong Diyos. No, na sa pagsamba natin, kadalasan ay nakakatulog pa nga tayo dahil sa lamig. Di ba? Alam ninyo, nung mga panahon na yun, walang ganyan. Ang hirap sumunod kay Kristo Jesus noong mga panahon na yun. Wala yung mga coffee fellowship na kung saan ay may kape na isineserve sa iyo na habang kayo ay nagfe-fellowship o habang kayo ay nagkakape, nag-uusap kayo. Wala hong ganyan. Doon ipinakita nung mga tagasunod ni Kristo Jesus na talaga na sila ay susunod kahit ano ang mangyari. Kahit ito ay gaano kahirap, ay hindi sila susuko. Sila
ay patuloy na sumunod kay Kristo Jesus. Sa ating pagtatapos, ito yung tanong ko para sa ating lahat. Tayo kaya, willing ba tayo na sumunod kay Kristo Jesus kung alam natin na ito ay mahirap? Kung alam mo na ikaw ay mapuputikan, o maaalikabukan, o maiinitan sa mga lugar na pupuntahan mo. Willing ka ba na ikaw ay pumunta sa squatters area at doon magturo, no, linggo-linggo ng salita ng Diyos? Willing ka ba na maglabas ng kaunting tulong, pera man, o kahit anong bagay, panahon sa iyong kapatid na naghihirap o sa isang kapatid na may sakit? Willing ka ba na ito ay puntahan at damayan siya? E paano kung walang aircon? Paano kung mainit? Paano kung walang sasakyan na pwedeng puntahan yun? Susunod ka pa rin ba kay Kristo? O hahayaan na lang natin si Hesus Kristo na tumulong dun sa ating mga mahihirap na kapatiran? Nung nandito si Jesus, ang parating niyang kasama ay hindi yung mga mayayaman, hindi yung mga naka-aircon, hindi yung mga naka-dekamelyo o dekotse. Ang kasama niya parati ay ano? Yung mga taong mahihirap. I'm not saying na masama o hindi okay kung tayo ay nasa aircon. Ang sinasabi ko lang ay ito. Na isa sa buhay ba natin yung ating nalalaman? Yung mga katuruan na itinuturo sa atin ng ating Panginoong Hesus. Yung ehemplo na kanyang ipinapakita. Ano yung ehemplo na yun? Siya ay pumupunta doon sa mga taong may hirap at pinoproklama niya ang salita ng Diyos. At sila ay kanyang tinutulungan. Paikot-ikot. Baliwala sa kanila ang mapagod o pawisan o kaya'y magutom o mahirapan. Ang importante ay masunod nila si Kristo Jesus. Willing ba tayo na gawin yon? Ha, mga kapatid ko? Alam niyo, madaling sabihin, no? Pero napakahirap gawin. Kaya ang panalangin ko ay mangusap ang Espiritu sa ating mga puso, na kung saan ay ipapaalala sa atin ng banal na Espiritu ng Diyos na dapat nating gayahin ang ehemplo na ipinakita sa atin ng ating Panginoong Hesus. Okay ba yan? Sige, magsitayo po tayo at tayo po ay mananalangin. Panginoon, salamat po sa inyong salita. Naway ito po ay hindi lamang manatili sa aming mga utak. Sana ito po ay bumaba hanggang sa aming mga puso. Na ito po ay aming maisabuhay. Katulad ng inyong ginawa na ipinakita nyo ang inyong habag o awa sa inyong mga pinili, sa mga taong may sakit. Na kung saan kayo ay nagpalibot-libot para lamang maipakita ang inyong pagmamahal sa kanila. Panginoong Hesus, turuan niyo po kami na ito po ay aming magampanan. Dahil yan po ang utos ninyo sa amin. Salamat pong muli, Panginoon, sa pagkakataon na kami ay makapag-aral at makapagsamba sa inyo. Naway sa aming pag-alis sa lugar na ito, ay patuloy na aming isa sa buhay ang inyong salita upang ang bawat tao na aming makasalamuha ay makita nila na si Jesucristo ay tunay na sa aming mga buhay. At sila din po ay dumating sa pagkakataon na yun na sila ay makakilala din po sa inyo. Maraming salamat po, Panginoong Hesus. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po.